Say praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Genesis. Hindi na tayo magkakamali dyan. Madali lang hanapin yan. Genesis chapter 3. Chapter 3. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yeah, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Sa chapter 3, ang sabi ng Word of God, sabi niya, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos dito sa lupa. Siya rin ang may likha nito. Huwag na natin questionin ng Diyos, brother, kita mo. Ganun lang naman palang mangyayari sa serpent. Bakit nilikha pa niya? Huwag na natin questionin ng Diyos pagdating sa mga ganyan. And he said unto the woman, ang sabi ng ahas, ng serpent, doon sa babae, totoo ba? Are you sure? Na talagang sinabi ng Diyos na hindi kayo, you shall not eat, hindi kayo pwedeng kumain ng kahit anumang bunga ng kahoy na nasa halamanan. Sabi niya, totoo ba? Tingnan natin mga kapatid, ang misquoted ng Word of God, ang dagdag bawas ng Word of God. Because the people that don't know their God, the people that don't know their God shall be strong and do exploits, but my people are destroyed for lack of knowledge. Pag ang kaalaman natin ay kulang pagdating sa salita ng Diyos, ay pwede talaga tayong masira. Satan has no power to transform himself into a snake. Walang kapangyarihan si Satanas, si Satan, na mag-transform ng kanyang sarili parang transformer from kotse maging robot. Si Satanas walang kakayanan na maging ganon. He is an angel and always be. But ngayon siya ay naging fallen angel. At ang kanyang gagawin, gamitin niyang tool, gamitin niyang instrument si Satan, para kaya si ang ahas sinumpa rin talaga because sila mismo may kasunduan. Sabi ni Satanas, hindi ko magagawa to kung wala kang participation eh. So kailangan partner in crime tayo rito. Accomplice tayo rito para mabuo natin yung plano ko. Gagamitin lang kita. Ayun naman ang trabaho ni Satan. Pagkatapos na tayong gamitin at masira, itsapuera ka sa buhay niya. Lipat na naman siya ulit sa iba na pwede niyang gamitin. Shall we pray for a while, Lord? We are so thankful for giving us all the strength that we needed, Lord Jesus, all this week, for all the healing, for all your guidance sa mga ginagawa natin, Lord Jesus, sa mga kapatiran na lumalabas, to reach more souls, yung mga gawain natin. Lord, thank you so much na kami, kung hindi man makasama, but we always included them in our prayers, Lord. Nasamahan mo yung bawat gawain natin, Lord Jesus. Jesus, thank you for keeping them safe. At sa mga kapatiran natin na patuloy pang nagpapagaling, Lord, be with them, give them strength, Lord Jesus. And Lord, today, bless your word, Lord Jesus, that your word will always edify the church, Lord Jesus. Lord, thank you so much. Help us open up our hearts and minds and we are willing to accept and change kung ano man ang mga dapat naming baguhin by the Word of God. Lord, we praise you and we love you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, sana hindi negative ito, The Devil's Battlefield and the greatest weapon in our time. Ang battlefield o yung lugar ng bakbakan ng demonyo, the devil, the serpent, the roaring lion, at ang kanyang greatest weapon in our time. The devil's battlefield ay walang iba kung hindi ang ating kaisipan. Wala siyang ibang ground na pwedeng gamitin kung hindi ang ating kaisipan at ang kanyang greatest weapon in our time. Kung kayo naniniwala o hindi.
Pero ako naniniwala na wala siyang ibang mas weapon pa na mas malakas kung hindi ito. No? Lahat cover niya. No, magmula sa may edad hanggang sa pinakasanggol na pakapapanganak pa lang. No? Cover niya na nito. No, kakapanganak mo pa lang, di cellphone ka na. No? Naka-crib ka pa lang, hindi ka crib. Anong tawag doon? Yung ditulak-tulak. No, si Heart Evangelista, endorser endorser ng napakagandang anong postcard? Anong tawag doon? Stroller. No, napakagandang stroller worth thousands. No, napakagandang stroller tapos pag tiningnan mo yung sakay aso. No. Endorser. Tapos may ano pa 'yon? May mga kung ano-ano pang mga nilalagay sa aso. No. Pero sige, wag na muna tayo diyan sa aso. No. Mga sabi na aso na naman, brother. No, pahinga muna tayo sa aso niya. No, the devil's battlefield and greatest weapon in our time. Thank you, Brother Roman. No. Lahat dito, mga kapatid. So, bago pala niyan, I would like to announce the lifting of restriction ni Brother Mark. Tinatanggal na natin yung kanyang restriction. No, pwede na natin siyang kausapin. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Tinanggal natin yung restriction, hindi dahil sa surrender na yung church. No. Sige, Brother Mark, ituloy mo lang yung gusto mong mangyari kasi hindi ka namin mapigilan. Yung choice mo, talagang gusto mo yan. You are so in love. No, no, hindi ka namin mapigilan. You know what is right and what is wrong. You know the Word of God. No, pero sabi nga ni Brother Mark, sabi niya, brother, nung na-restrict ako, sabi niya after a week, nag-decide na ako na kumalas na. Kaya naman pala, no? No? Sabi niya, nag-decide na ako na kumalas na. So, hindi naman siya nagsabi kaagad na, brother, kumalas na ako, tanggalin mo na yung restriction. Umabot pa sana ng 1 taon ulit. No? No, ang dami namang natutunan. No? Sabi niya, kumalas na ako, sabi nga namin, baka may pag-asa pang magkabalikan, huwag mo na nating ituloy yung pag-lift ng restriction. Hindi, wala na talaga. Wala na talaga. No, tanggal na. No, so, welcome back, Brother Mark. No, thank you, Jesus. We praise the Lord. You know, ibig sabihin, mga kapatid, nasa atin talaga ang desisyon. No, mamili ka. No, nasa atin yan. Brother, hindi talaga kaya Hindi kaya kasi wala kang ginagawang hakbang. At ayaw mo na gumawa ng hakbang kasi gusto mo yung ginagawa mo. No, siguraduhin mo lang na yan ay walang contradiction sa Word of God dahil kung mayroon, ay gagapang ka talaga sa buhay mo. No, at sino tayo para bumangga sa Word of God? Wala tayong kakayanan, mga kapatid. So yan, okay. So ito, mga kapatid, no, tingnan natin yung mga misquotation, yung bang gagamit ng Word of God, pero mali-mali, may dagdag, may bawas. Sabi ng serpent, ng ahas kay Eve, no, kay Eva, sabi niya, yea, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden. No, sabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos, no, na hindi kayo pwedeng kumain ng kahit anumang bunga ng kahoy na yan sa may halamanan? No, ano ba ang sabi ng Diyos? No, yung isang syllable, isang word lang ang pwede niyang tanggalin at pwedeng maiba na, no, ang sitwasyon. Ano ang sabi, mga kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 17, magkatabi lang naman yan. Ang sabi dito, and the Lord God commanded the man, because this time si Eve wala pa. Ang inutusan si Adam, no, hindi pa kinuha dito si Eve sa kanyang rib, no, ribs niya rito. Wala pa sa eksena dito si Eve. No, so kaya siya ang ginamit ni Satanas, no, the devil. No, saying sa verse 16, of every tree of the garden thou mayest freely eat.
No, sa bawat bunga ng puno na andon sa hardin, sa halamanan, ay pwede kayong kumain na may kalayaan. No, ano ang sinabi ni Satanas? No, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng kahit anong bunga doon sa halamanan? No, yung napakatuso, talagang subtle. Verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, no, yung puno na ng nakakaalam ng karunungan ng mabuti at masama, thou shall not eat of it, no, wag niyong kakainin yan, wag niyong pakialaman ng bunga niyan, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sa oras na yan ay kainin ninyo, no, kainin. No, kayo ay siguradong mamamatay. Pero sa verse 2, ano ang sabi? And the woman said unto the serpent, ang sabi ng babae sa ahas, we may eat of the fruit of the trees of the garden. No, pwede kaming kumain ng bunga ng kahoy na yan doon sa halamanan. Verse 3, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, no, yung bunga ng kahoy na nasa gitna ng halamanan, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. No, anong sabi niya? Nor, ang sabi ng instruction ng Diyos, huwag niyong kakainin dahil pag kinain niyo yan, sigurado na kayo ay mamamatay. Pero pagdating kay Eve, ano ang sabi niya? God hath said, you shall not eat of it, huwag niyong kakainin, neither shall you touch it. No, dinagdagan ni Eve. Sabi niya, galawin man lang, hipuin, no, yung mga halaman dyan, mga bunga, hindi nyo pwedeng gawin dahil, ano ang sabi niya, you shall ye touch it, lest ye die. Baka kayo ay mamatay. Yung variation, yung pinagkaiba. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin dahil siguradong kayo ay mamamatay. Pagdating na kay Eve, hindi daw namin pwedeng kainin, hindi namin pwedeng hawakan kasi kami ay baka mamatay. May baka na. No, nung time na yun, may baka na, no? No. Tingnan natin mga kapatid kung gaano ka dangerous ang simpleng dagdag bawas ng Word of God. No? Sigurado, pero pagdating kay Eve, ay baka ganun ang thinking natin ng mga tao. Hindi, subukan mo lang. Ano yan? Dumi ba to? No? Dumi ba to? Brother, parang hindi naman. No? Hindi, dumi yan. Pag kinuha mo, germs yan. Brother, mukhang hindi. Oh. Ay, oo nga. No, dumi nga. No? Buti hindi napakan. Pero hinawakan. No? Ganyan tayo ng mga tao, mga kapatid. No? Ang instruction ng Diyos, may period, kompleto ang sentence, no, pero tayo ng mga tao, ay baka hindi naman. No, baka baka hindi naman yun yung sinabi ng Word of God. Baka pwede naman. No, wag kang pupunta diyan sa lugar ni ni Delilah. No, ay baka hindi naman. Makikipagkaibigan lang ako doon. Wala namang may ganun pa tayong mga klaseng mga kaisipan na hindi dapat. Verse 4, and the serpent said unto the woman. At sinabi ng ahas sa babae, number 1, bakit mo ang sarap ng buhay nilang dalawa ni Adam, biglang may sumulpot, may nakipag-conversation, bakit mo naman entertainin? Ang sarap ng buhay natin dito sa church, biglang may ka-office mate, may kamag-anak, o sino pa man, at biglang lalapit sa iyo at guluhin ang pananampalataya na mayroon ka, mag-isip ka muna. Do not entertain. Do not, wala silang right and they were not entitled na tayo ay magpaliwanag sa kanila. No, dahil ang punta niya nila sa atin, baka mamaya yan ay may connivance kay Satan, kay Satanas, the devil. Baka sila may pinag-usapan doon na wala siyang kamangmuang pagdating dito. Ganda ng paglilingkod mo sa Diyos, okay ang iyong paglilingkod sa Diyos, okay naman ang sweldo mo, bigla kang ooperan ngayon. No? Ganda ng kondisyon mo sa Diyos. Tapos bigla kang binulabog. No, bigla kang, hindi, maayos naman. Alam mo di ba, tingnan mo ngayon. No, yung 10% na binibigay mo, sana pang pamilya, pang nanay, tatay mo pa yun.
No, ibibigay mo lang dyan sa simbahan. No, yung offering mo na yan, pag inipon mo yan, within the year, may pangnegosyo ka na. No? Ikaw naman na ang ganda ng kaisipan mo mamaya, madumi na. Parang totoo, Brother Wilfred. No? Nangangailangan pa naman yung magulang ko. Di ba? Oh. Parang totoo pa naman. No? Bigla ka nang naguluhan, and why entertain those kind of communication? No, na pwede tayong masira, mga kapatid. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. No, hindi. No, hindi kayo mamamatay. Hindi, sigurado hindi kayo mamamatay. No, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened. Sa araw na makakain kayo ng bunga ng puno na yan, ng kahoy na yan, no, ang inyong mga mata ay mabubuksan at kayo ay magiging kagaya niya, no, knowing good and evil. No, malalaman nyo na sa ngayon kung ano ang mabuti at masama. No, sa kahimtangan, sa sitwasyon na mayroon si Adam and Eve, hindi nila kailangan maghirap, hindi nila kailangan magsakripisyo, kung ano, hindi kailangan magpapawis ni Adam para lang sila makakain. No, ano pa ang pwede nilang hanapin? No, na ang kailangan lang naman ng tao, ni damit nga wala sila eh. No, ni kasuotan wala sila, pero okay lang. Hindi sila nagkakaroon ng sakit sa baga, hindi sila nilalamigan dahil wala silang suot na damit. Ngayon, subukan mong matulog dyan sa gitna ng kalsada, sigurado patay ka pag nasagasaan. Subukan mong matulog sa taas ng bubong. Kinabukasan, may ubo, may sipon ka na, kung ano-ano pa, hanggat sa ikaw ay magkasakit. But during their time, wala silang kailangan, no, para lang mabuhay because everything andon na lahat, mga kapatid. And then suddenly, biglang may susulpot, no, na ahas at makikipag-conversation, makikipagkwento para sirain yung pananaw, yung kanilang kaisipan at bigyan ng idea, bigyan ng malis ang kanilang kaisipan. No, sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, no, nung nakita nung babae, he saw na ay maganda ito o parang gawing pagkain, bakit ginugutom ba sila? No? Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagkain na mayroon sa paligid? Hindi nila kailangang mag-away na dalawa dahil wala naman silang kakumpetensya. Lahat andon, mga kapatid. No, yung satisfaction ng tao, minsan hindi niya nakikita na kailangan satisfied na siya sa kung anong mayroon siya. No? Ang tao, pag walang pera, lahat ng pwedeng maisip na kainin, iniisip. Lahat ng pwedeng bilhin, iisipin. No? Pero pag andun na yung kanyang pera, pagkakain mo, pag kumain ka, no, kain ka ng isang sirloin steak, isang tenderloin steak, no, ayan, mayroong kainan dyan. No, kakain ka dyan, order ka, okay, I need 1 kilogram of tenderloin steak. Paglagay sa'yo, ang presyo ng isang tenderloin steak na 1 kilogram, 9,999. No, kakainin mo lang ng isang gabi. Sweldo mo na ng isang buwan. No, para lang masatisfy yung tiyan natin na ito. No, walang kabusugan, walang satisfaction. Yan ang mangyayari pag hindi natin nakita ang satisfaction, our tendency is to look for another. No, maghanap tayo dyan sa labas dahil hindi na tayo satisfied sa kung ano ang mayroon dito, ano ang provision ng Diyos natin, mga kapatid. Yan ang pwedeng mangyari ay hindi na sasapat ito. So maghanap na ako sa labas. No, and the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes. Yun naman ang way palagi ni Satan. No? That we are not ignorant of his devices. No, hindi tayo, ano ang sabi ni Paul? Sabi ni Paul dyan sa 2 Corinthians, sabi niya, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. No, hindi tayo ignorante, hindi tayo mangmang, hindi tayo alam natin kung ano ang kanyang kaisipan, alam natin kung ano ang kanyang purpose, ano ang kanyang design. No, ang sabi ni Paul, sabi niya, upang wag kaming malamangan ni Satanas, no, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang.
no, sa kanyang mga devices, sa kanyang mga style, sa kanyang mga plano. Hindi tayo ignorant dyan. Alam natin ang style ng kalaban, mga kapatid. So was pleasant to the eyes. No, ano ang sabi dyan? Basahin muna natin sa 1 John chapter 2 verse 16. 1 John chapter 2. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes. No, lust of the flesh. Ano ba yan sa Tagalog? Ang pita, ang pagnanasa ng laman. Ito, physical. Pag sinabing carnal, referring to the flesh. And the lust of the eyes, ang pita ng mata. No, ang kahalayan ng mata. And the pride of life, no, yung kahambugan, yung kayabangan, no, ng buhay is not of the Father, hindi ito galing sa Ama, hindi ito sa Ama, but is of the world. No, mayroong ang nagsabi, no, di bali ng walang yaman, basta mayabang. Kasi ang yaman nauubos. Ang yabang hindi. Ano? Kaya ang iba, kontento na sa yabang kaysa sa magsikap para umangat ang buhay. No, tapos magkukwentuan, pare, alam mo, habang nagtatagay, pare, alam mo, no, yung mga tao na hindi mo dapat paniwalaan yan. No, dahil number one, yan, magaling lang talaga yan sa mga yabang, pero pagdating na doon sa sarili nilang pamamahay, ultimo, isang baso na bigas, hindi yan makabili. Pero ang yabang, matindi, mga kapatid. Lust of the flesh, no, itong laman, lust of the eyes, itong mata natin, and the pride of life, no, is not of the Father, but is of the world. Sa 17, pasuyo, Brother Roman, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. No, and the world passeth away. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, andun lahat yan sa mundo, at lahat ng yan ay mawawala, at pati yung pita mawawala, yung kahalayan mawawala, but he that doeth the will of God. Ang taong gumagawa ng will, ng kagustuhan, kaloob ng Diyos, no, of God, abideth forever. No, alam naman natin, mga kapatid, no, the devil has no access in our mind. No, but he can put a lot of junk in our minds through our eyes. No, hindi niya alam kung anong takbo ng ating kaisipan. No, when we receive the Holy Ghost, tayo lang nakikipag-usap sa Diyos. No, nagrepent tayo sa harapan ng Diyos, tayo nakikipag-usap sa Kanya. Natatakot si Satanas dyan, hindi niya alam yan. No? At wala siyang access sa kung ano ang takbo ng ating kaisipan, maliban na lang kung ano ang mabigkas natin, kung ano ang maak natin, kung ano ang nasa isip natin, yun may idea na siya. No? But wala siyang access, pero pwede siyang maglagay ng lahat ng dumi, lahat ng basura sa ating kaisipan. No, sa pamamagitan ng mga nakikita natin ng mga bagay, andyan sa paligid, mga kapatid. So, ano ang binigay niya kay Eve? No? It was pleasant to the eyes. Ang dati, ang ganda ng buhay mo. Tapos ngayon, bigla ka na nagkaroon ng desire. Yung sabi nakaraan ni Brother, no? Sabi mo, Brother Larry, no, lipat ka rito. No, ang ganda ng offering. No, may pabahay, may pakotse. No, dito gaganda ang buhay mo. No, ganun kami sa Makati. No. Ha? Better. May ganun pala siyang pakulo ngayon. No, si Camel. Camel ba yan? Hindi, yung sa Camellia. No? No, may ano na rin siya. No, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na rin, mga kapatid. No? Ganda ng trabaho mo, ganda ng buhay mo, ganda ng paglilingkod mo sa Diyos, biglang may sumingit lang, sira na lahat ang klase ng pananampalataya mo. No? Talagang nawindang ka na. Ano ba ito? Tama ba ito? No? 10 taon na ako naglilingkod sa Diyos, parang biglang, brother, parang totoo pala na 2 at 3 ang Diyos. No? 10 years ka na sa church, 15 years ka na sa church, biglang may pumasok lang na parang ang galing niyang magsalita. Open-minded ka ba? No? So, usap kayo ngayon. No, pag nag-usap na kayo, yun na. No? Pag alis na ng tao na yan, ikaw ngayon naguluhan na.
ang isip mo magulo na. Pag uwi mo sa bahay, magulo ng isip mo. Kung sino yung mga tao dyan sa bahay mo, pati sila damay. No? At ang desisyon na pwede mong gawin, pati sila damay din. No? Binigyan niya lang. Kung ano ang maganda sa mata, yon ang binigay niya kay Eve. Ang malicious thinking binigay niya kay Eve. No, maging kagaya kayo, siya na lumikha sa inyo. No, it was pleasant to the eyes. Sabi niya, ito ay talagang pag tiningnan mo siya, ang ganda talaga. No, talagang hahangarin mo. And a tree to be desired to make one wise. No, ito yung bunga ng puno na yan na talagang i-desire ng lahat dahil pwede kang maging madunong, pwede kang maging matalino. So i-desire mo talaga yan. She took of the fruit thereof. Kinuha niya yung bunga nito and did eat, kumain din siya, and gave also unto her husband. No? With her. No? Ibig sabihin, si Adam andun lang. No? With her No? Sabi niya, kasama niya. No? Habang nakakipagkwentuhan si Eve, no? Si Adam andun lang, palingon-lingon lang. Sabi siguro ni Eve, kalma ka muna, Adam, relax ka lang, may kausap pa ako. No? Kalma ka lang. No? Tapos maya-maya, naguyo na si Eve. Tapos sabi ni Eve, mukhang magandang idea ito Mr. Husband, na kumain na ako, masarap. No? Wala ka palang damit. No? Iba na yung isip niya. Sabi niya, ikaw kumain ka rin para makita mo, wala rin akong suot. No? Para pareho na tayo. No? Damay-damay na. No? When it comes to our principles with God, mga kapatid, pag mali ang isa, huwag nating takpan. Pag mali ang partner mo, huwag mong takpan. Huwag mong konsentihin. Kausapin. Brother, sister, o my love, my sweetheart, my honey pie, o sweetie pie, o ano pa man, o bitter. No. Huwag nating agrehan. Why? Because our decision ay talagang pwede tayong masira sa harapan ng Diyos. No? Sino ba yung kausap mo kanina? Mukhang hindi maganda yung narinig kong mga sinabi niya sa iyo. No? Yung mga sinabi niya about sa church, mukhang hindi maganda. No? Huwag mo silang agrehan. No? Narinig ko yung anak mo, nagsabi na hindi maganda sa church. Dati andyan yan sa church. Bakit hindi nagsabi ng maganda? Bakit ang pangit ng sinasabi niya ngayon sa church? Pag narinig mo yan, hayaan mo lang. Dahil anak mo. Pati ikaw, ibabaong ka sa lupa niyan. No? Huwag tayong papayag sa mga ganyan, mga kapatid. No? Ito, damay-damay na to. No? Si Adam, hindi rin nagsalita. No? Andun ka lang naman pala kinlaro ng Diyos, husband with her. No? Andiyan ka lang sa tabi, kasama niya, and he did it. Kumain din siya. Kasi mahal talaga kita, damay-damay na. No? Kung gusto mo sa impyerno, kung gusto mo sa impyerno, bahala ka sa buhay mo. No? Magsulok ka. Mag-single ka muna. Kung gusto mong pumunta, wag mo kaming idamay, mga kapatid. No, pero ganun nga ang nangyari, damay-damay na. Today, hindi na kailangan ng tao na pumunta pa sa bar, pumunta sa club, pumunta sa disco bar, pumunta sa sinihan, pumunta sa sugalan, pumunta sa sabungan, para lang siya ay masira. No? Hindi na kailangan. No? Para lang masira, para lang mapulyot, para lang makurap ang kanyang kaisipan, hindi natin kailangan pumunta sa mga lugar na yan. No, ngayon, even in our little space, even in our little private room, in our private space, mga kapatid, private moment, our mind can be polluted. Our mind can be corrupted. Become carnal. And suffer the guilt of sin. Because of what? Because of this gadget. Hindi natin kailangan. Gusto mong manood ng malalaswa, punta ka sa bar, punta ka sa kung ano-ano, kailangan mag-effort ka pa para makapunta ka sa lugar na yan. Tapos, dapat 18 and above ka. May ganun na mga restriction. But now, no more. Kung gusto mong masira ang iyong kaisipan, ang iyong mind, maging polluted, hindi mo kailangan ngayon pumunta sa lugar na mga yan. Just be in your private moment. And hold this thing. Wala na, sira na. Because of this gadget. Little
but deadly. No, little but dangerous. No? If not taken or used properly. No? May mga gamot kami dyan para sa puso. Yung gamot na yan, maraming umiinom sa amin dito niyan. No? Yung gamot na yan, mas malaki lang ng konti sa butil ng bigas. No? Basta maliit, puti. No? At yan, iniinom namin, hati pa kami ni Sister Cheryl. No. Ganon kaliit. But if not taken properly, no. Kasi yung gamot na yan, titimplahin niya na yung BP, yung heartbeat mo, sakto lang sa normal mo, sa timbang mo, sa bigat mo. No, kung ang heartbeat mo na 90, 75, 85, pag tumaas ang heartbeat mo, ganun lagi, sasabay yung BP mo na mataas din, kaya lagi kang high blood. No, so yan ang papel niya. No? And if not taken properly, tapos para hindi ko makalimutan, bigyan mo ako ng good for 1 week. No? Yung for 1 week, ibigay mo sa akin lahat ng gamot na yan para inumin ko na. No? Ay sigurado, patay ako dyan. No? Hindi nagagana ang heartbeat ko. Patay ang puso ko pag ininom ko kagad. No, in advance ko na. Binali ko na. No, this thing is a very little thing. No, pero pag tayo natali dito, no, at pag tayo hindi natin magamit to properly, this will bring us to hell. No, dadala talaga tayo. And this will ruin our relationship with God. No, itong bagay na ito, mga kapatid, and it will destroy us, no, even physically and spiritually. Pwede tayong sirain ito, mga kapatid. And today, everyone has a cellphone. Everyone has a smartphones. No, yung iba, 3-3, 4-4 ang cellphone. 5-5 ang cellphone. Lahat mga Android, lahat mga smartphones na pwede nating gamitin. No, pero ang gamit mo lang naman, call and text lang. Sayang, no, 5 piraso pa. No, hindi naman natin to ginagawang kabuhayan, mga kapatid. Great or small na tao, no, may cellphone. Kahit sa barong-barong nakatira, may cellphone. No, kahit minsan taong grasa na nagtutulak ng kariton, makikita mo may cellphone pa rin na hawak. No? And our country is the texting capital of the world. Di bali nang walang makain basta may pan-load tayo. May pang-wifi. No, and people are addicted to cellphone. No? Misis mo, mister mo, no? Hindi mo na makausap dahil busy na rin sa cellphone. No? Busy sa buhay. No? Ang misis mo pwede mong iwanan, mister mo pwede mong iwanan pag may lakad ka, pero ang cellphone hindi. Ano? Ay, yung cellphone ko, ang layo ng binyahe mo, nasa LRT ka na, nasa MRT ka na, nasa bus ka na, kailangan mong bumalik kasi naiwan mo. No? Pero ang mister mo, misis mo, sinadya mo talagang iwan. No? No? Dahil na-bored ka na eh. Pero sa cellphone, hindi. No? No? Kailangan makuha ang cellphone kahit maiwan yung mahal natin sa buhay. No? Kahit malayo na. But now, mga kapatid, no, we are a prisoner of this little gadget. No? Parang di na tayo mabuhay nang wala ito. No? Yung cellphone na ito. No? Prisoner na tayo niyan. No? How much time is lost? How much time is wasted because of this thing? No? Bata man o adult na, our social behavior is lost. No? Hindi na tayo marunong makipag-usap, hindi na tayo marunong makisalamuha sa kapwa natin, dahil pag ayaw mo ang kaharap mo, andito si Brother Wilfred, no? Ayaw ko siyang kausapin. Ganun ang style. Si Wilfred, ganun din. Akala mo ikaw lang? No? Ganon ang tendency natin. Kakain na lang sa lamesa, pupunta ng restaurant ang buong pamilya. Pagtingin mo sa buong pamilya, ultimo baby, may sariling cellphone. Lahat ng mga anak, tahimik, behave. Why? Lahat ng mga anak nakaganon. Kanya-kanya sila. Yung nanay, yung tatay, nakaganon din. Walang pakialamanan. No, yung sanggol, malalaglag na sa lamesa, pero sila tuloy lang. No? Tuloy lang ang kanilang ginagawa, mga kapatid. How much time is lost? No? Sa mahal mo sa buhay, sa pamilya.
no, sa asawa mo, sa mga anak mo, no, dahil sa ito lang na bagay. No? Dalawa lang kayo ng misis mo sa bahay, mister mo sa bahay. Hindi pa kayo nag-uusap. Why? Yung isa nakatutok sa cellphone. Yung isa nakatutok sa laro, sa games. Tirada lang ng tirada. No? 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 Pag gusto, saka mo lang maisip na kailangan mag-usap pala kayo, magkwentuhan kayo. That is why mas lalong dumami ang problema because instead na mag-usap, magkwentuhan sa loob ng pamamahay, wala na. No? Ang anak lalabas na lang kung gutom at kakain. Balik sa kwarto, balik sa computer, balik sa cellphone, hindi mo na makausap. No? Lumalaki ng ganyan, hindi mo na kilala. No? Kausap mo, katabi mo lang. No? Iti-text pa, thank you, Brother Welp. No? No? Sasagot naman si Brother Wilfred, welcome, Brother Sam. Pwede ko namang sabihin, Brother Welp, thank you. May pa-smile pa ako. Ngayon, magsisend din si Brother Wilfred, welcome, Brother Sam. Ang kanyang smile, emoji na. No? Instead na ipakita, Brother Welp, thank you. No, ngayon, wala na, i-text mo na lang, pati yung smile niya nasa cellphone na. No, wala na sa, no. Ganon ang danger nito, mga kapatid. Yung sinseridad natin, kung paano humarap sa kapwa natin na tao, mga kapatid, wala na. No? Tapos tatawa ka mag-isa. No? No. Ang dami niyan sa kalsada. No? No, habang tumatawa. Ang mas malala minsan, umiiyak yun pala. No, dalang-dala lang sa kanyang pinapanood. No, yun ang pwedeng mangyari. No? Ganon ka, ito mga kapatid, no? The devil's battlefield is our mind. Lahat ng pwedeng basura, itapon niya dyan. Wala namang matino na itatapon sa atin si Satan. No? The devil, a roaring lion, seeking whom he may devour. No? Wala siyang maibigay na matino sa atin. Lahat ng basura, yan ang itatapon niya sa atin, mga kapatid. And again, how much time are we wasting instead of talking to our partners, talking to our children, talking sa kung sino ang pwede mong kaharap? How much time is wasted? No? Andyan sa mga trabaho natin. No? Puro pagising mo sa umaga, Netflix, no? Facebook. Pagdating ng gabi, hindi ka pa rin tapos. Netflix, YouTube pa rin, nakasubscribe ka pa rin dyan. No? Yung scan mo na 5 minutes lang bago matulog, umabot ka na ng madaling araw. No? No, pagkatapos ng madaling araw, pagdating ng gabi, pupunta ka sa church, prayer meeting. Ang ganda. No? Malamig sa church. No? Yung pagod mo na ginawa dahil sa hawak nito ng walang kontrol. Pagdating dito sa church, it is your time for God. It is your time to worship, to praise our God. Pagdating dito, it is time to unload everything para kausapin si Jesus in our prayers. No, anong pwedeng mangyari? Dahil wala tayong control dito, kahit sa mga kabataan. No, pag may natulog dito, wag nating gisingin. No, labas tayo lahat, iwanan natin siya rito sa loob. No, patayin lahat ng ilaw kasi nakakaistorbo tayo sa kanya. No, pagkatapos, pag siya naiwan dito, uwian na tayo, tirahan siya namin ng pagkain dyan para paglabas niya, mayroon siyang pagkain. O, di ba? Sosyal. No, no, hindi tayo. No. How much time are we wasting, mga kapatid, for ourselves? No, itutulog na natin, pati tayo mismo, inaabuso natin ang sarili natin. Why? No, yun nga, matutulog ka na ng 10:00 ng gabi. Pag hawak mo pa rin ang cellphone mo, hindi, scan mo na ako saglit lang. Yung scan mo na yan, umabot ka ng 12:00, 1:00, 2:00. Kinabukasan ulit. And every day, naging ganun na ang routine mo. No, you are deprived, sinisira mo ang sarili mo, instead na matulog ka, instead na magpahinga ka, ganun ang problema, mga kapatid. No, and then, pupunta tayo dito sa church at mag-request ng prayer. No. Brother, sister, please pray for me. Ano? Kung hindi sa coke, sa cellphone tayo nasira.
No? Muntik na kami kahapon, muntik na kaming magkalimutan. No? Dahil sa pansit na masarap, alam mo naman, pag ganun ang kinain mo, ang gusto mo kaagad, pasundan ng masarap na Coke. Ang problema, bili nga tayo ay, may policy. Bawal. No? So sa lahat ng may gusto, labas muna kayo doon sa labas. Doon muna kayo bumili. No, ganun. So we say, praise the Lord. But this time, mga kapatid, again, no, walang ibang battlefield si Satan kung hindi ang ating kaisipan. Wala siyang access. No, ano ang sabi, kahit sa mga kabataan ngayon, no, ano ang sabi daw, if you give a cell phone to your child, you are giving access the world to the world of your children. No, hindi ka nagbibigay ng access para matuto siya sa kung ano ang may mundo, pero ang mundo ang bubuhos doon sa anak mo. At pagkatapos niyan, wala na. No? Dahil ito cover niya lahat. Bata, may edad, senior citizen, kahit malapit nang mamatay, lahat may hawak na cellphone. No? Ang lahat tayo makukurap ang ating kaisipan pag hindi natin ginamit sa tama ito, mga kapatid. Nowadays, because of artificial intelligence, no, marami pala ito. No, artificial intelligence sa mga teke natin, sa mga, alam nyo yan, no, akala mo yung tunay na nagsasalita dyan, sila talaga yon, yung mga mukha nila, sila talaga. No, kahit saan ngayon, makita mo si Kibuloy at saka si Alice Guo, no, nag-aakbayan, pati kaakbayan nila si General Torre, no, talagang parang mga boses nila, kuhang-kuha pa. Lahat ng yan, mga kapatid, because of artificial intelligence. No? And right now, maraming mga, ito, sinare lang din to sa akin. No? Marami palang mga preachers sa ngayon. No, because of artificial intelligence, mga preachers, kukuha, may isang site pala, anong website yung Brother Roland? Yung, ChatGPT. May website sila dyan na pupuntahan. Ang gagawin ng preacher pala, no, sasabihin niya lang dito, okay, no, I want a preaching, a Pentecostal preaching about holiness. Bigyan mo ako ng preaching for 30 minutes. Maya-maya, no, gagawa na yung ChatGPT ba yan? Gagawa na siya, no, yung AI na yan, gagawa na siya ng preaching mo for 30 minutes, sakto. Mayroon palang gumagawa niyan because of artificial intelligence. No? Okay, itypan mo ako dyan. Why? No, because they have no more time to study. They have no more time to be alone with God. And no more time to think kung ano ba ang will at kung ano ba ang gusto ng Diyos. Because their minds are totally corrupted. Their minds are not totally focused. No, wala na sa Diyos, mga kapatid. Totally occupied, no, with some other things not related to God's will. No? And they preach, no, kung saan lang sila komportable. No? But to all of us, mga kapatid, no, marami tayong mga preachers dito sa church. No? And I believe, no, lahat tayo na nagpe-preach dito, walang gumagawa ng mga ChatGPT niya yan. No? Walang, brother, wala akong time. Palagay ko, the best ito. Walang kahirap-hirap. No? No? Pero mga preachers natin dito, buwan-buwan ang kanilang schedule bago sila mag-preach. And they have no reason na hindi makapag-prepare ng kanilang ipipreach dahil buwan pa lang, ilang buwan, alam na nila kung kailan sila magpipreach. No, and imagine, mga kapatid, kung ganito ang asahan natin, okay, pagod kami sa construction ngayon, magpipreach ako bukas, Lord, wala na akong time. Okay, ChatGPT, what can you give me? No? Ano ang mailagay mo sa akin? Kailangan ko ng preaching na ganito. Ay, tapos na tayo. No, why, mga kapatid? No, we get directly our message from our God. No, hindi tayo umaasa rito sa mga technologies, artificial intelligence, na lahat ng ipipreach natin dito ay manggagaling sa mga ChatGPT na to. No, we get directly
the message from God. Lord, ano ang kailangan ng church? Ano ang dapat naming gawin? Ano ang maka-edify sa church? Ano ang makapagpapalakas sa church? Lord, yun ang gusto namin. That is why hindi tayo umaasa dito, mga kapatid, dahil pag yun ang mangyari, giba na yung church natin. No, why? Hindi na tayo umaasa sa Diyos. No? At sa ating lahat ng mga preachers, we never do that nang manguha tayo ng mga ipipreach. Mamaya, bigla kang tumayo dito. No, pang-baptist na pala yung nagpipreach ka na rito ng Trinitarian. Obvious na obvious. No, brother, mukhang dalawa na yung Diyos mo rito tinuturo. Brother, wala na kasi akong time nang copy-paste na lang ako andyan sa ChatGPT, sa internet. No, mukhang pareho naman. Ang ganda kasi ng message. No, we never do that, mga kapatid. No, at saka sa mga teachings, walang problema yan. No, yan, manguha tayo dyan. Hierarchy of needs, personality test, mga love tank. Yun, kailangan natin yan. Pwede tayong manguha dyan. But when it comes to the preaching, we get directly the message from God. No, huwag tayong manguha kung saan-saan. No, right now, lumilipad ang gawain natin, mga kapatid, sa ating outreach. And thank you, Lord, sa pagsama mo sa ating mga gawain. No, yung bilang ng mga nakaka-receive ng Holy Ghost are very extraordinary. No, hindi ito usual, hindi ito ordinary lang, at lahat ng mga naka-receive diyan, hindi yan, mga kapatid, sayang, no, na sila ay mga bata. Ang gawain natin ay guided by Jesus, and 95% diyan mga kabataan ang nakaka-receive. No, at siguro may mga tanong tayo minsan, Lord, bakit walang mga adult? Bakit puro bata lang? Sayang ang effort namin. Bakit puro bata? Remember, walang nakapasok na adult sa Promised Land. No. Lahat ng nakapasok sa Promised Land except Joshua and Caleb, 20 years and below. The next generation. At we cannot question, mga kapatid, sa Diyos natin, Lord, bakit puro bata lang? Why? No, mga kabataan, inosente. No? And what God is doing right now ay kanyang nilalagyan ng mga seeds, nagpupunla ang Diyos sa mga kabataan ng Word of God, giving them the Holy Ghost, and someday, hindi natin alam kung anong plano niya sa mga kabataan na yan. Pero yung mga kabataan na yan, madali at malambot pang turuan. No? Sino ang mga pasaway in their wilderness journey? No, yung mga may edad. No, yung mga matatanda, yung mga palareklamo kay Moses, hindi yung mga 20 years and below na mga henerasyon. No, and we cannot question God, ang ating trabaho, and God knows what He is doing. Yung mga bata na tinatawag niya yan at binibigyan ng Holy Ghost, binigyan niya ng Holy Ghost, alam ng Diyos kung anong plano na dyan, mga kapatid, and our job is to do the work. No, bata man yan o may edad, gawin lang natin kung anong trabaho natin dyan, mga kapatid. Because ang Diyos ay patuloy na nagpupunla sa mga kabataan na yan. Their minds are hindi pa ganun kakurap, hindi pa ganun kapolluted, kagaya ng isang tao na mas may edad na ang dami ng alam, hindi mo na maturuan, hindi mo na mabali ang kanilang kaisipan, mga kapatid. No, at yung mga, yung pa naman minsan, no, puro pa reklamo, no, ang hirap, no. No, say, praise the Lord. No. Mula sa atin, mga kapatid, our walk with God. No. No. Mula sa akin, from the pastor, to our leaders, to our elders, to our teachers, to our preachers, and to all the members of our church, no, our mind, our thoughts, must be focused with our God. No? Hindi sa cellphone. No? Umagang-umaga pa lang, ito na kaagad. No? Hindi kaya maburido si misis mo? O si mister mo? Umagang-umaga pa lang. No? Hindi ka pa nakakasabi ng I love you sa misis mo, nauna pa yung cellphone. No? Hindi ka pa naka-good morning, nauna pa. No? Gabi-gabi, araw-gabi, ganun ang takbo. Remember, nakakasawa yan, mga kapatid. And time will come, magrereklamo ka na ang katawan mo ay laging pagod. Of course,
Ang katawan na hindi kumikilos, madaling mapagod. No, why? Hindi gumagalaw ang dugo, laging pagod. No, hindi ka pinapawisan. Our holiness, our faithfulness, and our way of life ay dapat iisa lang, mga kapatid. No, kung ano, hindi tayo doble kara. Si Sister Cara, isa lang dito. No. Hindi tayo doble kara, mga kapatid, o doble ang mukha natin, no, pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. Our holiness, our faithfulness, our righteousness, our way of life, hindi dapat doble-doble. No, kanina, papunta kami rito, pagdating doon sa may batasan, paakyat, mayroong simbahan ng iglesia doon, sakto, labasan na nila, naglalakad sila doon sa kalsada. No, ang ganda tingnan, nakatalikod. Ang haba ng buhok, ang ganda ng dress, paglampas ng sasakyan, see-through ang harap. No, galing sa simbahan, kuno. No, just imagine that. No, doble kara. Ayan nga, hindi doble kara eh. Talagang single kara lang talaga. No, talagang, no. But our holiness, our faithfulness, and our way of life, mga kapatid, should be one. Hindi pwedeng pabago-bago tayo rito. Hindi pwedeng, no, okay na sana eh. Pero paglampas, sabi ni Mr. Cyril, okay na sana, ang ganda ng buhok. Pero open, no, see-through. At walang gumagawa niyan dito sa atin, mga kapatid. No. Yeah. No. 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 We say, praise the Lord. No. Kitang-kita. Hindi pwede na ang holiness natin dito, okay. Pag dito sa church, Sunday, okay lahat. Pagdating sa opisina, okay rin siya doon. Pagkasama niya church, okay siya. Pagkasama niya mundo, okay rin siya. A double-minded man is unstable in all his ways. No, at susunod niyan, hindi lang yung kanyang mind. Kung ang hindi, pati ang puso niya mismo, unstable din. Hindi niya alam kung saan niya ilalagak yung heart niya. No? Pagdating ng Sunday, dito sa church. No? Pagdating naman sa opisina, ito rin yung kanyang pormahan. Kung ano yung kanyang mga kasamahan, kuha niya rin ang porma, ganito rin. Tapos ipi-Facebook mo pa, ipopost mo pa. Yan, malaking question sa atin. No, bakit? Hindi ba natin naintindihan ang mga katuruan dito? No, hindi tayo dapat pabago-bago pagdating sa holiness natin. Pagdating sa righteousness, faithfulness natin, hindi tayo pabago-bago. No, kung ano yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos, yun na talaga yun. No, pagdating dyan sa labas, hindi tayo ang dapat mahawaan kung hindi tayo ang makahawa dapat sa kanila. No, hindi pwede na pagdating dito para tayong kasi ang tindi na ng lason na nahigop natin sa labas. Pagdating ng linggo rito, ang worship mo, kasi hilong-hilo ka pa doon sa lahat ng nahigop natin sa labas. Hindi dapat ganon, mga kapatid, at huwag nating gawing dahilan, brother, nakikisama lang ako. No! Siguraduhin mong makisama ka lang sa trabaho, sa ganyan, pero siguraduhin mo na wala kang nilalampasan na boundary ng prinsipyo natin sa Diyos. Why? No, tayo mag-aanin yan. No, kung yan ang pinakita mo dyan, of course, no, wala tayong pinagkaiba sa kanila. No, at sa mga kabataan natin, mga kapatid, we must always be a good example. No? Sa mga kabataan natin, estudyante, young people natin, junior singles natin. No? Alam natin, no, magagaling mga kabataan natin pagdating sa school, sa trabaho, sa workplace. And you are the next generation of our church. But you are very susceptible. You are very vulnerable, no, from the wiles of the devil. Lahat ng paraan gagawin ng demonyo para ang mga kabataan masira, para wala ng future generation ang church natin. No? And please, no, wag lang kayong magalit sa amin ng mga young people, mga kabataan, kung kami ay makulit. No, may pinatawag na naman. Sister Ellen, pakausap nga po, Sister Kate, mga ganito, maya. No, wag lang tayong magalit sa mga elders natin, mga leaders natin pag tayo kinausap. Why? Because walang ibang target si Satan kung hindi ang mga kabataan.
Why? You are very susceptible. No, masyado kayong vulnerable. Why? Ito, konting ano lang to. No. Hindi nga nakakalampas yung may edad, bata pa kaya? No. Yung may edad, pag na-in-love, nakakatakot. No. No. Hamakin ang lahat. No. Para masunod lang. No. Very susceptible. Lahat gagawin ng paraan, mga kapatid, ng ating kalaban, adversary, the devil, para lang masira ang ating mga kabataan. Ano ang style ni Satan? Kung hindi ka makuha sa persecution, lahat na lang ng persecution, ginawa niya na sa'yo, inaway ka na ng magulang mo, nanay, tatay mo, sinabihan ka na hindi ka na nila anak, huwag ka nang umuwi dito, wala ka nang makain pagdating mo, lahat ng persecution sa opisina, kaibigan, ginawa na sa'yo, napagtagumpayan mo. Another step of Satan, hindi mo kaya sa persecution? Okay, I will give you temptation. Hindi mo kaya kaya mo sa persecution? Meron pa akong isang weapon. I will give you temptation. No, I love you. No. Hindi ka umubra? Hindi umubra ang persecution? Okay, next step. Ilabas ang temptation. Yan. No, ano ang nakakakiliti ng kanyang mata? No, okay, ibigay mo. No, pag hindi nakakakiliti ng mata, lust of the eyes, isunod mo yung lust of the flesh. No, kung hindi pa rin siya uubra, isunod mo ito. No, nakayanan mo pa rin. No, persecution sa pamilya. No, okay, paano natin siya masira? Okay, ito masigasig sa trabaho. Okay, lahat ng overtime ibigay sa kanya. Gamitin mo yung boss niya para hindi na siya makapunta sa church. Nakayanan mo pa rin. No, grabe, tibay. No. Ano ang pinakahuli? Pride of life. No, hindi ka obra? Kaya mo pa rin? Temptation? Wala, hindi obra yung mata. Na-train na ito, matibay sa paglilingkod. No, lust of the flesh, wala rin. Okay, personalan na ito. Tirahin natin yung kanyang pride ngayon. No. Yan ang mangyayari. No. No. Battle in the mind. The devil's battlefield. No. Nung si Judas nagkamali, anong ginawa niya? Hindi na kinaya ang kanyang konsensya nung ginawa niya. Tumalon na lang, nagpatiwakal na lang, nagpakamatay na lang. Choice niya yun. Si Pedro nagkaroon din naman ng problema. No, binaliwala niya si Jesus. No, hindi ko yan kilala, wala ko dyan. No, pareho sila ng naramdaman na klase ng konsensya. No, na konsensya sila pareho. But it is their choice. Choice ni Judas na magpakamatay. Pinahirapan niyang sarili niya. Pero choice din ni Peter na mag-repent. Nasa atin yun. Ang lahat dito yan gumugulong. Lord, nagkamali ako. Anong dapat kong gawin? Ano bang sabi ng Biblia? You repent. 100% o 101%. You bow down to God. You bow down to God. Nagkamali ka, mag-repent ka. At walang makakapag-ano niyan. You give it to God. Full repentance. No, huwag kang magpakamatay. No, pag nagpakamatay ka, choice mo yan. Pero kung gusto mong mag-repent, gumugulong lahat yan dito sa atin. Sino bang walang problema dito? Lahat nagbabakbakan dito. Magugulat ka na lang, ang isang saint ayaw nang magsimbaway. Hindi na kinayanan yung kanyang problema sa isip. Pupunta ba ako sa church o hindi? Sayang naman itong trabaho ko. Puro overtime ako dito. Sana ang dami ko nang naipon. Nakabili na ako ng another lote dahil sa trabaho ko. Okay lang, hindi na ako makapunta sa church. No, but ang last ay yung ating pride, mga kapatid. Pero kinaya pa rin. No? Our pride before God. No? And again, to our young people, no, sa ating lahat, huwag tayong magbabad dyan sa cellphone na ito. No, huwag tayong magbabad. No? Mabuti pa magbabad tayo ng labahan, mga kabataan. No? Instead na magbabad kayo rito, tulungan nyo yung magulang nyo, Nay, Tay, wala kaming pasok ngayon, pwede ba kaming magbabad? Kumpletuhin nyo, magbabad ng labahan para matuwa si nanay, si tatay. No, magbabad, maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay. No, yan ang mga kaya natin, magtumulong sa paghiwa ng mga kung ano-anong lulutuin ni nanay. Para pagdating dito, hindi na kayo magproblema sa paghiwa ng kalamansi. No. You know? Why?
Training ground natin yan doon sa pamamahay. Pag hindi tayo naturuan, ma-expose ka dito sa labas, tingnan mo, mapapahiya ka tuloy. Anong sunod na tanong? Hindi ba tinuruan to sa bahay nila? Napakahirap kaya, sabi nyo, grabe ba? Ang tagal na nung kalamansi na yun. Please don't be offended. Wala tayong pinapatungkulan, mga kapatid. But we are talking about, you say, praise the Lord. Sa mga kabataan natin, be strong and be very courageous. Huwag nating hahayaan na kayo ang mahawaan dyan sa labas. Kung anong ugali, trend ang mayroon ang mundo, huwag kayong papayag na kayo ang mahawaan kung hindi tayo ang dapat na makahawa sa kanila, mga kapatid. Hanggang ngayon, pataas pa ng pataas, mga early pregnancy cases na yan. Ilan din ang nahawa dyan. Monkeypox na yan. Why? Physical to physical. HIV. Andyan. Lahat. Early pregnancy. 10 and up. Nabubuntis na. Why? Ano ang dahilan? Dito. Ito ang dahilan. Early pregnancy, ito ang dahilan. Kakapanood. Bigyan ng magulang ng cellphone para hindi maistorbo ang magulang. Para ibigay ang hilig ng magulang. Ganyang edad, early pregnancy, walang ibang reason but this. At yan ang sisira talaga, mga kapatid. And I believe in our church, from me, from the pastor, from the elders, from the teachers, to everyone, and to the least, kung may tinatawag tayong list. I believe, walang gumagamit nito para manood ng malalaswa. I believe wala. Mga pornographic dito. This will destroy our worship, our relationship with God. Walang dapat. Walang exempted dito. Walang gagawa nito. Ito ang sisira sa relasyon natin sa Diyos. At pag may gumawa niyan dito, hindi naman natin alam. But again, shame on you. Nakakahiya ka if you're doing this. We must use this kung saan natin pwedeng pakinabangan. Because we cannot allow na sa haba ng paglilingkod natin sa Diyos, bata man o may edad dito sa church natin, again, use this kung ano ang pwedeng pakinabangan. And never allow temptation. Sabi ko nga kanina, sa simpleng kwarto, sa opisina o kahit saan pa man, in your private moment, please, paghawak na natin ito, Satan, the devil, will operate us. Hawak niya na tuloy ngayon tayo sa liig. Alam niya na kung anong gagawin. And for all of us, mahiya tayo sa Diyos natin. He has given us so much strength. He has given us yung magandang enerhiya sa katawan para makapagtrabaho. At wag naman natin siyang palitan ng mga hindi maganda. Wag nating ipalit at maubos ang oras natin. Tapos lahat ng dito, our minds will be corrupted. At pagdating natin sa church, we cannot worship anymore because nangingibabaw na yung guilt natin dahil sa patong-patong because of this one. And again, huwag tayong sasama sa outreach para ang outreach natin gamitin natin panakip kung ano man ang atraso natin sa Diyos na ginawa. Because of this, tapos sasama tayo para matakpan kung ano man ang kasalanan natin sa Diyos. Never do that. You must settle first our sins. We must settle our relationship with God. Kung kailangan magsisi, harapin natin yan sa harap ng Diyos. Huwag nating takpan ng kung ano-ano pa man because we cannot fool our God. Hindi natin siya maisahan. And again, mga kapatid, the devil's battlefield is our mind.
No, pag pumunta tayo dito na corrupted na ang isip natin papunta sa church, hindi na tayo again makapag-worship, we cannot praise Him anymore, we cannot pray Him anymore dahil sa ang tambak na ng ating kasalanan because wala ring repentance na nangyayari. And then, wala na tayong gana sa Diyos because of this one. No? Mula bata hanggang sa paglaki. No, ang bata pa, makukurap din ang kanyang isip because of this. Hindi lang makukurap, physically, masisira pa ang kanyang utak. Pag nasira na ang kanyang utak, ay, wala na. Hindi na makadil ang Diyos sa bata na yan. Pag nasira na ang kanyang utak physically. No? And for us, mga adults, no, we have been in this service with God, no, and we are not exempted. But again, mahiya tayo sa Diyos. No? And I believe na walang gumagawa niyan dito, mga kapatid. Because if there is, hindi natin nakikita yan. But again, we must never do that. No? Ang Diyos ang nakakaalam niyan. At kung mayroon man, we must repent before God. No? Why? Again, mahiya tayo sa Diyos. No? Lahat na lang ginawa ng Diyos natin, mga kapatid, for us. No, wag nating hayaan na tayo ang kontrolin ng maliit na bagay na ito. Tayo ang dapat na may kontrol sa bagay na ito. No? Gamitin natin sa kung anong kapakinabangan. No? Gamitin natin sa kung paano natin siya magamit ng tama at wag sa kung ano-ano pamang mga bagay. Why? No, magugulat na lang tayo. Our heart is already far away from God. Why? Patong-patong na. At wala namang nagsasabi rito, brother, ako nanonood. Ay siyempre, mga private yan. But again, we must never do that. No? Why, mga kapatid? No, masisira tayo dyan. No? Pag ganun. So we say, praise the Lord. Last verse. Sakto lang. Last verse natin. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren. No, sabi ni Paul, ako ay nakikiusap, nakikisumamo, you therefore, brethren, no, mga kapatiran, by the mercies of God, no, sa awa ng Diyos, no, kanyang awa, no, that you present your bodies a living sacrifice, no, inyong ihain ng inyong mga katawan na buhay, no, buhay na alay, banal o haing buhay, haing banal, holy, no, banal, acceptable, katanggap-tanggap, no, unto God, which is your reasonable service. No, katampatang pagsamba. Ingatan natin ito because no, walang ibang way si Satan, no, na magulo niya ang ating kaisipan para maging polluted ito, but to use this gadget, no, kung ano-anong tingnan natin dyan at makukurap ng ating kaisipan. But verse 2, and be not conformed to this world. No, wag tayong makiayon, wag tayong magsiayon, wag tayong makiisa, wag nating hayaan na okay lang ang mundo. No, sige, lahat ng gusto mong ipa-absorb sa atin, okay lang tayo. No, we must not. But be ye transformed by the renewing of your mind. No, sabi niya, ibahin. No, ang thinking natin, hindi kagaya ng thinking ng mundo. Ibahin natin ito, mga kapatid. We must transform. Ibahin natin by the renewing of your mind. No, that is why every time we come to God, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, kung anuman ang mga basura na andyan pagpasok natin dito sa church, because of the Word of God, yung mga kaisipan na yan na pangit, corrupted, polluted, lahat ng yan kailangan i-renew natin. Lord, kunin mo lahat ng ito, nagsisisi kami kung ano man yung mga kaisipan na yan, lahat kailangan matanggal yan, mga kapatid, by the renewing of our mind, that ye may prove what is that good. No, upang ating mapatunayan, upang no, maipakita sa Diyos kung ano itong mabuti, no, katanggap-tanggap, acceptable, and perfect will of God. At ano itong lubos, no, nakaloob ng Diyos natin, mga kapatid. Again, at the title of our preaching,
the devil's battlefield and greatest weapon in our time. Thank you, Jesus.